Award, Miss Manners Award, Quietest Worker Award, Magnificent Growth Award, and Character Counts Award. Irish Claire, Good Sportsmanship Award, Friendship Award. Proud ka? Proud ka sa dito? Ha? Aiden, are you proud? Most Technical Student Award, Best in Elective Personality. Love mo yan? Picture ang kita na hawak mo yan. Ay, happy? Wow! Crown Princess Award, Charity Award, Magnificent Growth Award, Yes I Can Award, Ernest Award, Best in Elective Arts and Crafts, Personality Development and Creative Movement, third place, Starlight Cyber Award Contest. Lucena Elena Therese S. Mag-picture tayo. With honors. Best communicator right. Sorry. Move to your right. One step. Ready? 1, 2, 3. 1. Move to your right again. Right. 1, 2, 3. Okay. Okay na po tayo, Pastor. Ano yung tsura ng gusto? Okay na. Okay. Gutom. Hi! Hi guys! Kumusta po? Tagal namin hindi nakapag-vlog kasi sobrang naging busy. Busy sa school ni Aiden kasi finally guys, naitawid na namin yung first school year niya sa preschool, yung Kinder 1. Tapos na po si Aiden sa Kinder 1 and ito papakita ko sa inyo guys. Sobrang happy ako kasi nakatapos na kami. Finally, nakatapos kami ng first school year ni Aiden sa regular school is naging hindi naman siya ganun ka daming struggles na pinagdaanan namin. I mean, para sa akin, naging smooth pa rin siya. Kasi, eto na guys. Ayan na siya. Ayan na. So, finally, sobrang, guys, yung parang daig ko pa yung nanalo ng award. Alam mo yun, yung tipong, nung time na aakit na kami sa stage, yung tinatawag na yung mga candidates for, moving up. Actually, mixed emotion. Kinakabahan ako. Kasi, naisip ko baka biglang magtantrum si Aiden. Kasi, syempre, madaming tao. Tapos, maingay. Baka pagdating namin sa stage, biglang ayaw niya. Tapos, kasi meron siyang award. So, baka pag sinabit ko sa kanya yung medal, baka ipaalis niya, or yung mga ganon. Tapos, baka mamaya, pag nag-picture taking, ayaw niya, yung mga ganon. Ang dami kong naiisip kasi naalala ko nung in-interview si Candy Pangilinan na sobrang sakit para sa isang ina yung hindi isinama yung anak niya, yung anak ni Candy Pangilinan, si Quentin. Hindi siya isinama sa graduation noon, time na yon. So, thankful naman ako kasi hindi naman namin yan na-experience. And wala namang ganong klaseng discrimination sa school ni Aiden. So, eto nga, happy ako kasi kahit pa paano napaka-supportive ng teacher niya, ng principal nila, yung alam mo yon yung sila sa amin, naging helpful sila, lalo na si Teacher Kim. Kasi kapag merong mga kailangan na tutukan kay Aiden, sinasabi niya sa akin para nire-raise na talaga yung issue, yung concern, para magawa namin ng paraan. Yun. So, nagagawa naman namin ng paraan. And, sobrang thankful ako. Kasi, Kinder 2 na siya. Kinder 2 na si Aiden. Actually, dapat, sa age po ni Aiden, dapat is grade 1 na siya. Kasi, nung time na pandemic, hindi ko po siya in-enroll ng online class. And tapos, nung time na okay na, nag-open na ang mga school, hindi ko siya agad ipinasok sa regular school. Ang ginawa ko po is, nag-sped class kami.
And yung sped class pala is hindi siya counted kasi wala pa silang LRN doon. Yung wala sila yung parang student number. O kailangan kasi, ang requirement kasi is bago mag-grade 1, kailangan meron kang 2 years sa preschool. So, si Aiden is 1 year pa lang siya. Yun pa lang yung natapos na yung kinder 1. Hindi siya nag-daycare or nursery. Wala siyang ganon. Sped class talaga siya. Tapos dyan na nga sa regular class na kinder 1. So, pero naisip ko, okay lang din. Alam mo yon, one step at a time na lang kami ni Aiden. Hindi ko naman siya minamadali para at least ma-enjoy niya. Ayoko rin siyang mabigla kasi yung bigla ko na lang siya ipapasok sa ganyan, sa ganitong school, sa ganyang grade, ganyan. Para gusto ko unti-unti. Okay lang yun, okay lang sa akin kahit na maliit na progress. Basta, ano mo yun, panibagong milestone sa amin to and ang saya-saya ko. Sobrang saya ng puso ko. Kasi, kung kayo po, matagal ko ng viewers, matagal lang sumusubaybay sa journey namin ni Aiden. Nasabi ko po, sa previous vlog ko, actually, mga ilang years ago na ba yun? Siguro mga 4 years ago, 5 years ago, sabi ko na, pangarap ko na makapag-aral si Aiden sa mainstream na school, sa regular na school. And, ito na siya. Unti-unti nang natutupad yung prayers ko. Unti-unti nang tinutupad ni God. Ay, thank you Lord talaga. Can he live a normal life? Yun agad yung naisip ko parang anong mangyayari sa kanya in the future? Magkakaroon ba siya ng friends? Makakapasok ba siya sa regular or mainstream na school? Alam mo talaga dapat palagi kang maniwala na God will answer your prayer. Alam mo yan, kinder pa lang siya, pero parang nung akit kami ng stage talagang pipigilan ko yung sarili ko kasi parang gusto ko maiyak. Kasi parang palagi ko sinasabi na yung achievement niya, achievement ko na rin yun. Hindi talaga ako nagsisisi na naging stay-at-home mama ko na tumutok ako sa kanya kasi alam ko ako lang yung makakatulong sa kanya. Okay lang kahit wala akong career. Okay lang kahit stay-at-home mama ko. Ang importante, maibigay ko yung best ko sa mga anak ko, lalo-lalo na kay Aiden. Gusto ko kasama niya ako sa lahat. Gusto ko kapartner niya ako. Gusto ko present ako sa mga milestone niya. So, yun. Sa ngayon, si Aiden is magki-kinder 2 na siya. Pero, nung after ng exam nila, ng fourth quarter exam nila, and matataas yung exam ni Aiden, matataas ang mga grades niya. Actually, nung third quarter nila, puro line of 9 yung mga grades niya. Actually, hindi naman talaga ako after doon, kaya lang nakakataba ng puso kasi ibig sabihin, effective yung pagtuturo ko, yung pagtuturo ni teacher sa kanya kasi matataas yung mga exams niya. And pinag-reading test din sila kasi kailangan maipasa mo yung reading test para ma-consider ka sa kinder 2. And nakakabasa na po si Aiden, nakakapagsulat din siya. So, masayang-masaya ako. Masayang-masaya po ako kasi talagang alam mo yun, yung dating, kung babalikan ko, yung dating kami, yung dating si Aiden na, alam mo yun, yung parang wala lang, parang may sarili siyang mundo, parang gusto niya palagi siyang mag-isa. Pero ngayon, gusto na niya na lagi siyang involved, lagi siyang kasama. Actually, meron kaming small business, meron kaming coffee shop na maliit. Yung mga pop-up booth namin, pag magko-close kami doon, ini-involve ko si Aiden. Parang, meron siyang task, tumutulong siya magbuhat, pag magko-closing, tumutulong siya magtapon ng basura. Alam mo yan, yung gusto ko na i-involve siya, kasi parang feeling niya, meron siyang
meron siyang silbi, and gustong-gusto niya yun. Pag nandito sa bahay, inuutusan ko siya mag-close ng door, kuhanin yung milk ni Aiden, kuhanin yung diaper ni Gavin pala, kuhanin yung milk ni Gavin or yung diaper ni Gavin. So, basta yung gusto ko siya na nai-involve siya para masanay siya na kasali siya, na part siya, ganon. So, ayun. So, last week ng July ang pasokan nila. So, Kinder 2 na po si Aiden. Salamat po sa sumama sa amin sa journey namin ni Aiden. And sana sumubaybay pa rin kayo kahit na paminsan-minsan lang ako nakakapag-upload kasi ito talaga mga nakaraan na weeks talagang sobrang busy lang po. Sobrang busy talaga namin. And ngayong bakasyon, ayan, matututukan ko na, isi-share ko sa inyo yung mga ginagawa namin ni Aiden kahit na bakasyon na. Alam nyo, everyday nagsusulat pa rin kami kasi ayoko makalimutan niya. Everyday nagsusulat kami, everyday nagbabasa kami. Talagang kahit naisingit ko lang na 15 minutes or 20 minutes na pagsusulat namin, okay lang yon. Basta ang importante, araw-araw makapagsulat kami. And minsan hinahanap niya yung school. Sabi niya, tomorrow wala school, sasabihin niya sa akin na ganyan. So, namimiss na pa rin yung school. Kaya, sa lahat ng mga super moms dyan, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Tiyaga lang talaga. Alam niyo yun, tiyaga lang. Mahabang pasensya. Kaya yan. Huwag kayong mapapagod. Huwag ka ding mapapagod na maniwala, na mag-pray, na sasagutin ni Lord yung prayers. Na sasamahan kayo. Ano mo yun, maniwala ka lang. Lumapit ka lang kay Lord na samahan ka sa journey. Samahan kayo ng anak mo sa journey na to. Kasi hindi naman niya ibibigay lahat ng to kung alam niya hindi natin kaya. So, kailangan natin kayanin. Sabi ko nga sa post ko, yung graduation ni Aiden, umpisa pa lang to. Alam niyo yun, umpisa pa lang to sa mahabang journey namin ni Aiden. Kasi kinder pa lang siya eh. Mahaba pa, malayo pa yung pagdadaanan namin. Madami pa kaming struggles, marami pa kaming challenges na pagdadaanan. Marami pa kaming winner moments, marami pa kaming milestones na pagsasamahan. And sana, samahan niyo rin po kami. And sabay-sabay tayo na mag-share ng mga milestones ng mga anak nyo. Share nyo din sa akin. Comment nyo lang. Message nyo ako, i-PM nyo ako yun. Salamat sa mga mami na naging friends ko na din dahil sa YouTube channel namin ni Aiden. And may mga mami ako na naging friends ko na rin. So, thank you po. Thank you. So, yun lang po. Spread love, not hate. Bye!